let's go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOMHK Gospel Podcast. Ang pagsapit ng bagong taon ay isa sa pinakamasayang okasyon na nararanasan ng maraming tao, lalo na mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Bagat ito ang buwan na tinataon nila kung saan na kanilang pagbabakasyon, na kahit nga magastos sa ganitong panahon ay di nila alintana, makasama lamang, madalaw ang kanilang mga mahal sa buhay. At sa bagong taong ito ay may dalawang katangian na makikita at mararamdaman sa buhay ng isang tao. At yung damdamin o katangian na madaling makalimot o hirap makalimot, lalo na sa mga bagay na pinagdaanan nila noong mga nakaraang taon. Dapat maging sa panahon na ito, alam po natin na marami ang nalulungkot, marami ang homesick, sabagkat hindi sila magkaroon ng pagkakataon na makauwi o makapagbakasyon bunga o dala ng pandemya na ito. So ano po ibig sabihin ng buhay na mayroong mga dalang kalungkutan? Ito yung hirap lumimot or madaling makalimot sa mga bagay na kanyang naranasan. Sinasabi po na Isaiah 43 verse 18 to 19. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong mga anak na nakikinig sa podcast na ito. Salamat Panginoon sa isang na namang bagong taon na dinagdag mo sa aming buhay, at hayaan mo Diyos na ang taong ito lugad anuman ang mga negatibong balita na aming naririnig, anuman yung mga banta, Panginoon, sa buhay, kalusugan ng iyong mga anak. Patuloy pa rin kaming maniwala, manangan at manampalataya sa iyong pangako na lagi kang merong gagawing bago sa buhay namin. At patuloy ulugad na ang pananampalataya namin ay iyong patatatagin, maging matapang kami na harapin, O Diyos, ang araw ng bukas. At hayaan mo, Diyos, na ang bawat isang nakaugnay at nakikinig sa podcast na ito ay patuloy na maging matatag, patuloy na maging mapagmatyag, sapagkat alam po namin na ang aming buhay, Panginoon, ay higit sa lahat ay hawak mo, at kami ay nasa ligtas na kamay. Father, we thank you, Lord God, for this opportunity that we can hear from you again. We thank you for your revelation. At hayaan mo, Diyos, sa bawat isang nakikinig ngayon, patuloy, O God, na maranasan namin, O Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong kalapitan, at ang iyong presensya sa aming buhay, patunay na kailanman ay hindi mo kami iniwanan o pinabayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So mga minamahal nating mga kapatid na nakikinig ngayon sa podcast na ito, may mga tanong na bago nga ba ang buhay natin?
Bago nga ba yung ating pamamaraan o uri ng ating pamumuhay o tulad pa rin tayo ng dati? So I'm sure na ang ating buhay ay hindi nakatulad ng dati sapagkat yung dati natin ay marami rin tayong mga bagay na naranasan. Although may mga bagay o masasayang araw na naging bahagi ng mga pahina ng ating kasaysayan o kasaysayan ng ating buhay, ay meron din mga bagay na negatibo lalo na sa panahon na ito na hirap tayong kumilos, hirap tayong gumawa ng mga bagay na gusto natin. At alam po natin na may mga pagbabawal, hindi na tayo makapag-gather physically as a church. Pero alam po ba ninyo, sa taong 2021 ay ang naiba lang, kapatid kong minamahal, ay yung pamamaraan ng pamumuhay, pero yung pamamaraan ng ating pananampalataya is still the same. Ang ating Diyos ay siya pa rin, hindi pa rin siya nagbabago. Siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, at ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago sa kanyang pangako. At tanda po natin, patuloy po nating mapangahawakan ang anumang katiyakan na ibigay po sa atin ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita, na kahit nasa gitna ng ganitong mga banta ng pandemya, tayo ay nakatitiyak na mayroong Diyos na magliligtas sa atin. So sa bawat isa na nakikinig ngayon, maging sa bawat mga lingkod ng Diyos, sinasabi natin na ang bagong taon ay isang bagong hamon sa ating buhay. Marami tayong mga pinagdaanan, marami tayong iniwan, marami tayong nais na talikuran. Yung mga masama o nasabi natin, yung mga dati ang buhay nila ay namumuhay sa mga masasamang bisyo ng buhay, sa mga masasamang pamamaraan ng buhay, ay nagnanais ng magbago, nagnanais ayusin at ituwid ang kanilang mga lakad upang nasa ganon ay tunay na maging magaan ang pasok ng taon na darating sa buhay natin. So kinakitaan ba tayo ng tinatawag na kabanalan, sapagkat kung nais nating mabago, nais nating magkaroon ng tinatawag na breakthrough, dapat lumakad tayo ayon doon sa nais ng salita ng Diyos na ang kabanalan ay ating ipamuhay sa ating buhay na darating, lalo na sa taong ito na ating papasukin. So, tayo ba ay tunay na may katapatan? May kahinahunan ba ang ating mga karakter o pag-uugali? Ang ating bang mga kilos ay kinakikitaan ng mga bagay na maglalarawan ng tinatawag na isang tunay na Kristiyano? Ang mga lumalabas ba o namumutawi sa ating bibig ay hindi na yung dati na punong-puno ng mga kabulukan at basura ng mga salita na kung minsan ay nagiging kangay-gawi na natin, mga ekspresyon o mga salita na nagiging bukang bibig natin na hindi maganda ang pakikinggan ng kahit na simpleng tao o sino mang tao, kahit hindi siya mananampalataya o hindi mananampalataya. Kapag ang ating sinasabi ay hindi nakapagbibigay o nakapagpapaunlad ng ating buhay pananampalataya, hindi rin po maganda. Yung mga bagay na namamala sa atin ng ibang tao, mga taong kilala natin, mga taong nakamasad sa atin, yung ba ay tulad pa rin ng dati? Meron pa rin ba tayong pag-iimbot or karahasan na ginagawa laban sa ibang tao? Nabubuhay pa rin ba tayo sa kasinungalingan ng buhay na atin mang palamutihan ng ating katawan ng mga maganda na kasuotan, mga alahas na kumikintab o kumikinang? Ito ba ay siyang tunay nating kalagayan or ito'y tinatakluban natin o tinatakpan lang natin ng panlabas na karangyaan, subalit sa loob ng buhay natin ay nadodoon ang baho ng basura o ang dumi na
siyang kangay nagpapapangit or nagbibigay ng pangit na larawan natin sa mata ng lipunan, sa mata ng ibang tao, o maging ng mga taong malapit sa ating puso at kalooban. Well, yun po yung pinakamahirap na parte ng buhay ng tao. Na ikaw ay hindi ka nagiging totoo sa iyong buhay, hindi ka nagiging totoo sa iyong kapwa, at higit sa lahat, hindi ka nagiging totoo sa Diyos na nakakaalam ng labas at loob ng iyong pagkatao. Ano ba ang klase ng daan ng buhay ang iyong tinatahak? Yung ba ay daan pa rin na baliko o lubak-lubak, na hirap kang kumayod o gumaod, bunga ng mga bagay na pinipili mong daanan, pinipili mong akyatin, or hirap kang umahon dahil ito yung pinili mo na klase ng buhay na siyang nagsasadlak sa iyo sa matinding kalungkutan at kahirapan. Alam po ninyo, may kasabihan na ang pinakamadaling paraan daw para makarating agad sa lugar na pupuntahan ay isang daan na mayroong katwiran. Not the crooked line, not the zigzag line. At ito ay isang payak na katotohanan na di naman natin maunawaan. Pero kung ito ay ating lalakaran sa buhay na ito, at kung sakaling ang buhay na ating tinatahak ay dituwid, ay marami po tayong minsan pang ikangay pagpipilian na dapat po nating tahakin. At kung ang pipiliin natin yung daan na tinuturo sa atin ng Panginoon para sa isang maayos na pamumuhay, payapa, na wala kang iniintinding nasagasaan na sinuman. Wala kang nalamangan o hindi ka ng abuso ng karapatan ng iyong kapwa. I think malapit ka na doon sa daan na sinasabi ng Panginoon patungo sa kabanalan. Pero kung ang dinadaanan mo ay hindi nga matuwid, marami kang shortcuts at palikulikong gawin. Marami kang biglang liko or marami kang baluktot na dinaraanan. Marami kang stopover sa buhay na ito. Sa halip na diretso agad, tiyak na aabutin ka ng siyam-siyam bago ka makarating sa isang mithiin mo na iyong puntahan. Halimbawa, noong mga nakaraang panahon, galit ka sa iyong kapwa. Meron kang bitterness, meron kang hatred. Yun ay noong pang nakaraang taon. Ilang taon na rin yung mga lumipas. Ang hindi maganda ay kapag yan ay bibit-bitin mo pa yung ganyang klase ng damdamin. Yung mga ganyang klase ng kabigatan na nagpapabigat sa iyong mga lakad upang malaya mong hakbangan ang taong darating, ang taong 2021, bunga ng mga hindi mo mapakawalan sa iyong puso, hindi mo maiwanan na mga pag-uugali na dahil dyan kung bakit parang hirap na hirap kang maka-breakthrough sa buhay. Hirap kang makaahon sa iyong buhay na kinasadlangan. Ay marahil kapatid ko minamahal, it's about time na ikaw ay mag-isip-isip at isipin mo kung paano ka makaka-overcome sa iyong mga nakaraan, sa iyong mga maling gawi, sa iyong maling paniniwala, sa iyong mga nakasanayan na. Pero ngayon 2021, kung sakaling ma-realize mo na gusto mong
sumunod or magbagong buhay. Laging available ang Panginoon na ikaw ay kanyang yakapin, turuan, akayin patungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Alam mo ninyo, minsan ganito rin ang may hambing ng isang tao sa buhay na may kaugnayan sa Panginoon. Yung ating buhay na hungkag, yan ay kaya niyang bigyan ng kahulugan, punuan ng kanyang presensya at ng kanyang pag-ibig. Hindi natin marating agad-agad o masunod kung minsan ang mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi tayo, hirap tayong tumalikod sa mga bagay na nais ng Diyos na ating talikuran. Pero kapatid kong minamahal, kung ito'y gagawin mo lamang na may pagtalima, na may pagnanais, na makasunod ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo upang matuwid at mailagay sa ayos ang iyong buhay, ay tutulungan ka ng Panginoon. Sinasabi po ng Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end of it leads to death. Ganito rin na sinasabi rin, kapatid kong minamahal, sa Proverbs 16:25, na ang sinasabi po doon ay 2 beses na binanggit na ganito sa banal na kasulatan upang bigyan tayo ng palaala sa mga bagay o kalikuan ng buhay na akala natin ay tama at siyang laging nais natin gawin, subalit ito ang ikinapapahamak natin. Kaya nga po sa pagpasok ng bagong taon, tulad ng ating binasa kanina, huwag na nating balikan yung lumang bagay. Sabi po na Isaiah 43 verse 18 to 19, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth, shall you know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Sabi ng Panginoon, huwag mo nang alalahanin pa o huwag mo nang balikan pa ang dating buhay, ang dating nakaraan. Yung mga lumang gawi o dating gawi ng iyong pag-uugali, ng iyong karakter. Bagkus ay iyong lakaran ang bagong buhay na binibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, gagawa ako ng bagong bagay sa iyong buhay. Now it shall spring forth, shall you know it? Sabagat kahit ang Diyos ay kaya niyang gumawa ng daan sa ilang ng iyong buhay at gumawa siya ng ilog maging sa disyerto ng iyong buhay. Ibig sabihin, kayang-kaya ka ni Lord na pagpalay. Kaya niyang ayusin ang lahat ng mga balikong bagay sa buhay mo. Kaya niyang tuwirin ang mga liku-likong daan, ang mga masalimuot na aspeto ng buhay mo kung ikaw sa Kanya ay magtitiwala at susunod sa Kanyang kalooban. So ano ba sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Alam po ninyo, may sinasabi sa atin si Pablo, katulad ng kanyang sulat sa Iglesia sa Filipos o sa mananampalataya sa Church ng Philippians. Nasabi niya ay, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind. Kapag hindi mo kinalimutan ang mga bagay na lumipas na,
mahirapan kang mag-strain towards what is ahead. Mahirapan kang mag-move forward. Ganon din naman, sino man tumatakbo sa takbuhan, hindi pwedeng lingon ka ng lingon. At habang ikaw ay nakalingon sa likuran, ay tumatakbo ka naman ng matunin patungo sa nais mong patunguhan. It will be very difficult thing na gawin ng isang tao sa kanyang buhay. Mahirap tuntunin ang daan na hindi mo nakikita. That's why when we run, when we walk, ang ating focus ay doon sa direksyon na ating pupuntahan. At kinakailangan wala tayong lilingunin at hindi tayo lilingon sa ating likuran, sa ating nakaraan, sa ating kahapon. Ano man kapangit ang ating karanasan, ano man gaano man yung degree of pain ang ating naranasan o ginawa sa atin ninuman. Ang sikreto ng isang matagumpay na buhay ay yung lumakad ka na mayroong kang focus sa direksyon na iyong pupuntahan. So paano po natin gagawin ito, kapatid kong minamahal? Una, sabi ni Pablo, we need to press on. Ibig sabihin, dapat tayo ay magpatuloy. Ibig sabihin, dapat tayo ay sumigilang. Huwag tayong paapekto, huwag tayong magpa-distract sa mga bagay na ating naranasan. At isa sa sikreto ng isang matagumpay na buhay ay yung ikaw ay lubog sa panalangin. Ang isang Kristiyano, kung nais mong maging mananagumpay, ay lagi mong ilubog ang iyong sarili sa panalangin, sabagat ito ang pinakamabisang sandata ng isang mananakbo sa takbuhan ng buhay na ito, na ang iyong buhay ay iyong niluluto o iyong pinaiikutan ng panalangin upang ikaw ay maging matatag sa anumang mga bagay na pwede mong masalubong sa takbuhin ng buhay nito. Ikalawa, hindi ka lang basta mananalangin. Sabagat alam natin mararanasan mo ang Panginoon sa iyong panalangin, kailangan mo ring magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. You need to evangelize. You need to share the goodness of the Lord, how faithful your God is. Kaya sinasabi ng Panginoon, go and make disciples. Ibig sabihin, pwede mong i-share sa kanila ang iyong karanasan, ang iyong buhay, na kung saan ka nanggaling at paano ka binago ng Panginoon. Sa ganitong klase at sa ganitong paraan, magiging kagamit-gamit ka sa Panginoon na maging bahagi ka rin at maging parte ng tinatawag na Great Commission. Ikatlo, you need to encourage people who are in the same shoes where you were. Maring sila man ay nanggaling din o sila man ay nasa dating kalagayan na katulad ng pinagdaanan mo. Alam mo, mas madaling magkwento, mag-share sa kanila kapag ang iyong ibinahagi ay yung mismo naranasan mo. And I believe naranasan mo ang mga bagay na naranasan mo, ang mga bagay, pagsubok, at kung ano naman sa iyong buhay noong nakaraan. Sa layunin din ng Diyos na ikay magamit sa panahon na ito, lalo na sa taong darating, sa taong 2021. God wants to use you upang maging channel ka of encouragement sa buhay ng bawat isa. At ganun din, hindi ka lang mag-encourage, yung may bahagi mo yung good and faithfulness ng Panginoon is a good thing that you can share. Kaya nga, kapatid kong minamahal, don't ever be discouraged. At kung dumarating ka sa puntong nanghihina ka pa rin, marap ka sa lamig, speak life to yourself. Kausapin mo yung sarili mo. Magbitaw ka ng salitang may buhay. Iyong ideklara ang buhay mo bilang buhay
na pinagyayaman ng Diyos sa lahat ng aspeto. Ideklara mo ang buhay mo na tinubos ng Diyos, pinagpala, pinatawad, at binago ng Diyos. And you will see on the process that there will be manifestation of change sa buhay mo because ikaw mismo, mula sa iyo, mula sa bibig mo, mula sa puso mo, ay nanggagaling yung positibong pananaw at salita na siyang nagiging dahilan upang mabago ang tuntunin at ang takbo ng buhay na nilalakaran. And after you speak life to yourself, you speak life to others. Lalo na sa mga taong naging dahilan ng mga matitindi mong problema. Release forgiveness unto them. Huwag mo yang kimkimin, huwag mong dalhin yan ngayong 2021. No matter kahit ano pa nagawa nila sa iyo, nasaktan ka man, sobra kang nasugatan. But you know, the only solution for pain and hurt and the only healing balm for a wounded heart is the word of forgiveness. Alam mo, pag nagpatawad ka, kapag ikay nag-release ng pagpapatawad at pagpapala, maging sa mga taong gumawa sa iyo at nagdulot sa iyo ng sakit at hirap sa buhay mo ng nakaraang taon, ngayong taong magdaraan, makakaranas ka ng matinding pagpapala at kalayaan mula sa mga bagay na matagal mong kinigil sa buhay. Huwag mong hayaan na ito ang magdikta ng iyong kinabukasan o bukas na darating sa iyo. Kapag nilakaran mo ang iyong mga past hurt o yung mga nakaraan mong mga matitinding kasipayuan sa buhay, mahirapan kang makalakad ng may kalayaan sa buhay na darating ngayong 2021. Speak life even to the church. No matter kahit pa sa church, may mga bagay kang hindi nagustuhan, then just speak life. Speak life to your leaders. Sa mga namumuno sa iyo, maaaring meron kang nasaktan o maaaring may nakasakit sa iyo. And then also, kung kailangan, why don't you speak life even to your pastor? Maaaring hindi ako pastor mo, maaaring nakikinig sa podcast na ito, pero ikaw ay member na isang church, kung ano man yung dinadaluhan mo. Alam mo, isang bagay na pinakamaganda ay kapag pinagpapala mo ang iyong pastor, lalo na kapag feeling mo ay lagi kang pinatatamaan ito sa kanyang mga preaching. Kaya gano'n na lamang kuminsan ang sama ng loob mo or bitterness kapag tumatayo sa pulpito itong pastor na ito. Bakit hindi mo siya pagpalain? Bakit hindi mo siya ipanalangin sa Panginoon na siya ay buhusan palalo ni Lord ng anointing upang lalo higit siyang makapagbigay ng word of wisdom sa mga katulad mo. At higit sa lahat, sumunod ka, obey. Sabi po ng Romans chapter 1 verse 5, through Him, for His name's sake, we receive grace and apostleship to call people from among all the Gentiles the obedience that comes from faith. Sa pamagitan daw nino, sa magitan ng ating Panginoon, sa magitan ng Kanyang pangalan, tumatanggap tayo ng biyaya galing sa Panginoon. Kaya nga kapatid ko minamahal, hindi ka lang susunod, gagawa ka para sa Panginoon. And most especially, be nurtured. Magkaroon ka ng paglago sa magitan ng salita ng Diyos. Read the Word of God. Read the Bible. Malaki may tutulong nito sa iyong buhay espiritual upang magkaroon ka lalo ng lalim na relasyon sa ating Panginoon.
kung ikaw ay patuloy na magdidebosyon at sa iyong pagdidebosyon, it's a two-way communication. Maririnig mo or iyong maunawaan ang salita ng Diyos, ang instructions ng Panginoon. And after that, sa iyong pananalangin, maririnig naman ng Panginoon ang iyong pasasalamat, ang iyong kahilingan at petisyon sa lahat ng mga salitang kanyang binitawan sa buhay, sa iyong buhay. So let us just press on sa taong itong 2021. At tandaan po natin, may kasabihan o meron pong isang manunulat ng sulat po nito. A man can be as great as he wants to be if you believe in yourself and have the courage, the determination, the dedication, the competitive drive, and if you are willing to sacrifice the little things in life and pay the price for the things that are worthwhile, it can be done. Kapatid ko minamahal, naghihintay sa iyo ang 2021 ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagbabago, punong-puno ng pagpapala, kapayapaan, at higit sa lahat kagalakan kung matututo ka lang na iakbang ang iyong paa na may positibong pananaw. Kalimutan mo ang nakaraan, kalimutan mo ang mga ginawa sa iyo, ang mga bagay na naging sanhi ng iyong kabiguan, kahirapan, o kasipayuan, but rather declare and speak life to yourself. Speak life even to your enemy, to others, to the church, and even to your pastor or leaders. Speak life to those people whom you wanted to change. And most of all, ikaw ang magbago. Huwag nating tingnan kung sino ang dapat magbago, sapagat ang pagbabago sa bagong taong ito ay hindi nagsisimula sa iba, kundi nagsisimula mismo sa atin, sa ating sarili. Sapagat kapag sa ating sarili, sinimula natin ang pagbabago, susunod na ang mga bagay, tao, pangyayari na gusto mong mabago sa buhay mo. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa iyong salitang aming napagdilayan sa hapong ito. We thank you, Father God, for the word. We thank you, Father God, for the wisdom. Even, Father God, for the life, Panginoon, ng iyong anak na nakinig ngayon. Ayaw mo, Diyos, na ang 2021 maging mahirap man to sa buhay ng iyong mga anak, physically due to what is going on, due to this pandemic. But Lord, we believe we are going to serve the same God. Ikaw pa rin ang Diyos sa 2021. Ang Diyos na di nagbabago, ang Diyos na di nangiiwan, ang Diyos na tapat, na kailanman ay patuloy na sasama sa amin sa takbuhin ng aming buhay. Turuan mo yung anak nito na limutin na mga lumang bagay sa buhay niya at kanyang lakaran ang isang bagong buhay na nais mong malakaran niya. Dalangin ko siya ay maging mananagumpay. Dalangin ko, Diyos, na maranasan niya ang kapayapaan na nag-uumapaw, Panginoon, sa kanyang puso. At higit sa lahat ng kagalakan na hindi may paliwanag, na kahit umaharap man ang sino man sa mga matitinding pagsubok at problema sa buhay na ito. Pero kami ay mayroong katiyakan na ikaw pa rin ang Diyos na aming katuwang sa bawat hamon ng amin. Salamat, Panginoon, at muli, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay ng mayroong kalakasan, lakas ng aming pananampalataya. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliran
biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang